nakikita natin ang mga kakaibang bagay sa panahon ng mga trumpeta. Ang 7 trumpeta ay isinulat sa aklat Revelation 8-11. Ang mga trumpeta ay bahagi ng paghuhusga ng ika-7 selyo. Kapag binuksan ang ika-7 selyo, lilitaw ang mga anghel na tutunog ng mga trumpeta. Kapag pinatunog ng unang anghel ang kanyang trumpeta, babagsak ang yelo at apoy na may kasamang dugo sa lupa. Dahil dito, 1/4 ng mga puno ang masusunog at mawawala ang lahat ng mga damo. Ang pangalawang anghel ng trumpeta ay isang malaking bundok na parang nasusunog na itinapon sa dagat. Dahil dito, maging dugo ang 1/4 ng dagat, mamatay ang 1/4 ng mga hayop sa dagat, at paglubog ng 1/4 ng mga barko. Katulad ito ng unang salot sa Ehipto kung saan naging dugo ang tubig. Ang pangatlong trumpeta ay nagdudulot ng kalamidad sa mga lawa at ilog ng mundo. Ang pang-apat na trumpeta ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa kalangitan. 1/4 ng araw, buwan at mga bituin ang magtamaan, kaya nawalan ng liwanag ang 1/4 ng araw at gabi. Ito ang naging ikatlong bahagi ng araw at gabi na nawala ang liwanag. Nakakaranas ang lupa ng dilim para sa isang bahagi ng araw at gabi. Sa Revelation 9:1-10, itinatala ng apostol na si Juan ang isang nakakatakot na pangitain. Sinusulat niya, ngunit hindi ito mga ordinaryong balang. Ang paglalarawan ni Juan ay hindi katulad ng anuman sa kalikasan. Kung pareho tayo ng pagkaintindi, malamang na inisip mo rin na ito ay ang modernong drone? Isiping ikaw si Juan, isang lalaki mula sa unang siglo na nakakakita ng isang bagay mula sa ating mundo, isang bagay na kasing advanced ng mga drone. Ano kaya ang itatawag niya rito? Paano kaya niya ilalarawan ito? Maiintindihan kung gagamit siya ng pinakamalapit na pagkakatulad mula sa kanyang panahon, ang mga balang. Ngayon, ang mga drone ay nasa lahat ng dako, mula sa paghahatid ng mga pakete hanggang sa mga operasyong militar. Ngunit ang ideya ng paglipad ay tila imposibleng mangyari. Sa nakaraang 100 taon, mula sa simpleng eroplano ng mga Wright brothers, nakarating tayo sa mga sopistikadong unmanned aircraft na may kakayahang maghatid ng global na komunikasyon at pakikidigma. Ngunit ano nga ba ang nakita ni Juan? Ang mga balang ba ay literal na mga nilalang, mga simbolikong representasyon o iba pang bagay? Gumagamit ang aklat ng pahayag ng mga vivid at halos hindi maipaliwanag na deskripsyon. Sabi ni Juan, narito ang nakaka-interes. Ang mga nilalang na ito ay hindi kumikilos tulad ng mga balang na sa halip ay kumain ng mga pananim at halaman. Ang mga ito ay nakatutok sa mga tao. At hindi tulad ng mga alakdan, ang kanilang sting ay hindi nakamamatay, ngunit ito ay nakakagambala. Sandali, kung makakita ka ng isang drone na may armas na nag-spray ng chemical o nagpapaputok ng mga projectiles, hindi ba't magiging kahawig ito ng sting ng alakdan? Pwede kayang si Juan, sa kanyang pananaw noong unang siglo, ay naglalarawan ng makabagong teknolohiya na ngayon lang natin nade-develop? Pagtulungan natin itong suriin. Sabi sa Revelation 9, isipin natin ang makabagong digmaan. Maaaring i-program ang mga drone upang tukuyin ang mga partikular na individual o grupo gamit ang facial recognition or heat signatures. Paano kung ang mga balang na ito ay mga high-tech na drone na ipinadala upang pasakitan ang mga partikular na tao habang iniiwasan ng iba? Hindi lang ito haka-haka. Isa sa mga susi sa pag-unawa sa aklat ng pahayag ay ang pagtukoy kung alin ang literal at alin ang simboliko. Gaya ng isang patakaran sa biblikal na interpretasyon. Ngunit ano ang mangyayari kapag hindi ito nagpapaliwanag? Ang aklat ng pahayag ay puno ng mga metapora at mga pangitain na nagpapalawak sa ating pangunawa. Isaalang-alang ang mga balang. Inilarawan sila bilang may mga mukha na parang tao, may mga breastplate na bakal at mga pakpak na parang tunog ng mga karo. Ibig bang sabihin nito ay literal na mga nilalang sila? O maaari bang ito ay simbolo ng isang mas advanced na bagay? Kung may nakakita ng helicopter o drone sa panahon ni Juan, malamang na inilarawan nila ito sa parehong paraan. Pagkatapos ng lahat, paano mo ipaliwanag ang mga makina na may bakal na katawan, malalakas na makina at nakakamatay na mga sandata? Ngunit may isa pang layer na hindi natin maaaring balewalain. Ang mga balang na ito ay nanggagaling sa kailaliman. Ayon sa aklat ng pahayag, sila ay pinamumunuan ng isang nilalang na tinatawag na Abaddon, the Destroyer. Maari bang ang mga balang na ito ay kombinasyon ng teknolohiya at demonic influence? Ano ang ibig sabihin nito? Ang katotohanan, ang Revelation 9 ay nagtutulak sa atin na mag-isip lampas sa literal at simboliko. Ito ay nagpapaisip sa atin kung paano maaaring maganap ang paghuhukom ng Diyos sa mga paraang hindi natin lubos na mauunawaan. Kung ang mga balang na ito ay drones, demonic spirit, o isang bagay na hindi pa natin maisip, isang bagay ang tiyak.
Sila ay kumakatawan sa isang babala sa sangkatauhan, isang tawag upang magsisi at magbalik loob sa Diyos bago pa man mahuli ang lahat. Maraming mga katotohanang biblikal ang may maraming kahulugan. Ang puno sa Biblia ay maaaring literal na puno at simbolo ng isang mas mataas na bagay, tulad ng mga bansa o tao. Maaari rin bang magkaroon ng maraming kahulugan ang mga balang sa aklat ng pahayag? Isang bagay na dapat tandaan ay ang matinding paggamit ng mga metapora sa aklat ng pahayag. Inilarawan ang mga balang na may mukha tulad ng mga tao, mga korona tulad ng ginto, at mga buntot na tulad ng mga alakdan. Ang mga katangiang ito ay maaaring magsimbolo ng isang bagay na mas komplikado kaysa sa mga insekto. At tandaan, madalas gamitin ng Biblia ang mga balang bilang simbolo ng paghatol ng Diyos. Madaling matagpuan ang mga balang sa buong Biblia. Binanggit sa aklat ni Joel ang 4 na uri ng balang na magwawasak sa mga pananim ng Israel. Joel 1 verse 4, sinabi, "Ang iniwan ng balang, kinain ng iba pang balang. Ang iniwan ng isang uri ng balang ay kinain ng kasunod, hanggang sa maubos ang lahat." Sa Joel 1, inilarawan kung paano sinira ng mga balang ang kabuhayan ng Israel na nagdulot ng matinding taggutom. May naniniwalang totoong salot ito ng balang, habang ang iba ay nagsasabing sumisimbolo ito ng isang sumasalakay na hukbo, tulad ng binanggit sa Jeremiah 51 verse 27. Mayroon ding nag-uugnay nito sa mga modernong helicopter at hinaharap na digmaan. Nangyari na noon ang salot ng balang. Malinaw na binalaan ni Joel ang kanyang mga mambabasa tungkol sa darating na panahon kung kailan hahatulan ng Diyos ang lahat. Malamang ginamit niya ang kamakailang pananalasa ng mga balang bilang halimbawa ng araw ng paghuhukom. Ang kapahamakan sa agrikultura ng Israel ay maliit na larawan lamang ng mas malaking paghuhukom na darating. Ang bahagi ng propesiya ni Joel ay natupad nang matalo ang Israel sa kamay ng kanilang mga kaaway at dinala bilang mga bihag. Walang duda na ang pandaigdigang digmaan ay magiging bahagi ng hinaharap. Maliwanag na itinuro ni Kristo na magkakaroon ng digmaan bago ang kanyang pagbabalik. Maraming tao ang nagtataka kung tayo ay nabubuhay na sa mga huling araw. Gayunpaman, tinutukoy ng Biblia ang mga huling araw na nagsimula na higit sa 2,000 years na ang nakalipas. Nagsimula ang mga huling araw noong Pentecost, Acts 2 verse 16 to 17, nang matupad ang unang hula para sa panahong ito. Bagaman may ilang aklat na higit na nakatuon sa mga hula kaysa sa iba, ang Biblia ay mahalagang isang makahulang teksto mula simula hanggang wakas. Pinaniniwalaan na bawat henerasyong Kristiyano ay dapat mamuhay sa isang kalagayan ng kahandaan para sa pagbabalik ng Panginoon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat nating asahan itong mangyari sa isang tiyak na panahon. Ang Biblia ay sinasabi na naging 100% tumpak sa mga prediksyon na maaari nang natupad sa ngayon. Ang mga natitirang prediksyon ay pangunahing may kinalaman sa pagbabalik ni Jesus at sa mga kaganapang susunod pagkatapos nito. May humigit kumulang 20 pang prediksyon na kailangang matupad bago bumalik si Jesus. Patuloy nating binabantayan ang mga kaganapang ito bago nating asahang bumalik ang Panginoon. Sinabi ni Jesus na magbantay at manalangin. Ano ang dapat nating bantayan? Hindi natin maaaring titigan lang ang mga ulap at hintayin siyang lumitaw. Ang ibig niyang sabihin ay magmasid tayo sa mundo at tingnan ang mga palatandaan upang makapaghanda. Sa Matthew 24, tinanong siya ng mga alagad tungkol sa mga palatandaan o senyales na magpapahiwatig ng kanyang pagbabalik. Hindi nila alam kung ano ang dapat gawin kung hindi nila alam kung kailan ito mangyayari. Gayunpaman, binigyan sila ni Jesus ng tuwiran at malinaw na sagot sa kanilang tanong. Dapat tayong magpasalamat sa Diyos na sumagot siya sa kanilang katanungan sa isang hindi malabong paraan. Sa aklat ng pahayag, mas detalyado at mas malawak ang kanyang naging tugon. Ngunit dito, nagbigay siya ng buod ng mga palatandaan na mauuna bago ang kanyang pagdating. Marami ang tila nalilito dahil hindi nila nauunawaan ang aklat ng pahayag.